Hmm. Hi, mga friends, mga kababayan ko dito sa Saudi, kababayan ko sa Pilipinas, kumusta kayo? Lalo yung mga OFW, ingat po tayo lagi, mahirap nang magkasakit tayo dito, malayo sa pamilya. Ito po si Pearl uli, ang inyong friend. Ah, Ayun po pag-usapan naman natin yung tungkol sa 4Ps. Kasi ano lang medyo hindi ko lang kasi gusto yung ibang mga comment ng iba na pag tinanong mo tungkol sa 4Ps, napaka-negative ng kanilang point of view, pag-iisip tungkol sa 4Ps. Doon yung iba lang naman ha. I'm not saying all, yung iba. Ganito po kasi yon. Lagi akong namamalat. Ganito po kasi yon. Ang sabi ng iba, ang mabuti pa daw ang 4Ps, may galing sa gobyerno, hindi naman daw nagbabayad ng tax. Sila daw, mga taxpayer, bakit wala? Para po maunawaan natin lahat ng Pilipino ay consumer. Consumer means, dahil consumer tayo, bumibili tayo, ibig sabihin, nagtatax tayo. Pag bumili tayo, automatic, may additional ilang percent doon sa baba, doon sa binili natin, yun ang tax. Ibig sabihin, tayo ang nagbabayad ng tax ng bawat binibili natin. At yung tax na yon, i-remit yun ng mga negosyante, dapat sa gobyerno. Kaya kung walang resibo, ibig sabihin, yung binayaran natin may tax yun, pero dahil walang resibo, yung dapat para sa gobyerno, napunta yun sa mga negosyante. Ganun po yun, ganun po ang situation. So, ibig sabihin, kahit 4Ps ka, kahit pinakamahirap ka, dahil bumibili ka, nagbabayad ka ng tax. Ang ano nga po dito kung isipin, lugi ang mga mahihirap. Kasi ang mahihirap, bihirang humingi ng resibo. So it means, yung tax nila, hindi napupunta sa gobyerno, napupunta doon sa mga negosyante. So, sino ngayon yung mga negosyante ay dapat kasi nagbayad ng tax ang mga maliliit na tao. Hindi nyo lang nire-remit. Kaya unfair po na sasabihin natin na tayo yung mga kayo na mga mayaman, kayo na nagbabayad ng tax, o yung average na middle class nagbabayad ng tax, hindi nakakakuha ng suporta sa gobyerno, tapos yung 4Ps nakakakuha dahil hindi naman nagbabayad ng tax. Napaka pong mentalidad yun. Maling mentalidad po yun. Kasi nagbabayad po sila ng tax. Hindi lang kung yung dapat mag-remit nun, hindi lang nire-remit. Ang hindi lang binabayaran ng tax ng mga maliliit ay yung income tax. Kasi ang income tax, merong ang gobyerno kung magkano yung sahod mo. Halimbawa, alam ko, magkano ba yun? 160,000 per annum yata, per annum, per year. Yung gross, correct me if I'm wrong. Basta gano'n, parang gano'n. Example lang yun So, ibig sabihin, pag below ka doon, exempted, hindi ka obligado magbayad ng income tax. Pwede lang kung may negosyo ka. Pero pag may negosyo ka, magpapayad ka ng income tax, pero halimbawa, nagbayad ka ng percentage tax, ibabawas naman yun Kung magkano lang yung, tapos babawas pa rin yung exemption, kung magkano yung, dapat kung 160, babawas pa rin yun. Minsan nga, may re-refund pa din yung iba, kasi lalo na kung hindi nag-declare ng tama nilang gross income. Ganun po yun. Ako dito na, masyado lang kasi natin inaano yung mga mahihirap. Pagdating sa yung issue ng tax na yan. Kaya pinapaliwanag ko lang po nililinaw ko lang na wag niyong sabihin
na porke walang income tax yung tao. At yung mga ano naman, yung tawag nito, yung nag-file din ng income tax, yung mga teacher, mga nasa opisina. O, kasi depende naman yung kung mataas yung sahod nyo. Kasi 'di ba pag single, may ano naman yun kung magkano din. Oo, naintindihan ko nagbabayad din kayo sa ganun. Pero ibig sabihin, hindi lang naman yun, hindi lang yun ang titingnan natin Itong mga mahihirap, itong mga purpose na to, napakalaki din ng kontribusyon nito sa ating bansa, sa ating komunidad. Isipin nyo, magsasaka, yung mga nagtatrabaho sa farm, di ba? Anong kakainin natin kung hindi ito nagtatrabaho? Kung wala magtatanim, kung wala mag-aararo, kung walang ano, sino sino ang gagawa doon? Tayo? Kayo mga nag-oopisina? Hindi naman, di ba? So, wag niyong maliitin. Wag niyong maliitin yung mga taong yun. Lalo na kasi napakalaking kontribusyon ng taong mga mahihirap sa ating daily needs. Yung mga katulong natin sa bahay, yung mga mangingisda, yung mga nagtatanim ng mga gulay, yung mga vendors o yung mga tawag nito, yung mga ano lang yan, kung anong maliliit, hindi masyadong anong trabaho. Sila yung mga tumutulong, sila yung nakakatulong sa atin. Sila yung mga binabayaran natin. Kaya wag niyo sabihin na asa sila sa gobyerno, kasi magkano lang ang binibigay ng gobyerno? 2,500? 2,600? Something like that? Para saan yun? Alam niyo kung para saan yun? Yun ay para sa mga batang nag-aaral at sa kanilang tawag nito, maintenance ng school. Magkano lang per bata? 500 yata, ganun. Ang ganito kasi, alam ba natin kung anong purpose ng porpoise, ano? Ang purpose ng porpoise para mabawasan yung malnutrition sa Pilipinas, kasi ang daming malnourished ng Pilipinas. At yung health nila kahit papano, mayroon silang pambayad o libre sila kahit papano sa mga publikong hospitals. At sa school naman, kahit papano, huwag silang laging na-absent. Subsidy, ano lang yun? Ibig sabihin, counting tulong ng gobyerno. Hindi ibig sabihin, sinusilder ng gobyerno yung pagkain nila araw-araw. Lahat po sila, nagtatrabaho pa rin. Hindi, sasabihin natin, umaasa na lang kasi sa gobyerno yung ano, kasi naririnig natin ganito kasi yun may mga instances na ganito. Umuutang yung isang member ng Porpoise niya, parang pinapangako niya yung sasahurin niya sa Porpoise. Kasi alam naman natin yung situation, di ba? Walang magpapautang kung wala kang ikakapangakong pambayad. Kaya ako naunawaan ko yung ng situation ng Porpoise, kasi mahirap din ako hindi naman talaga ako mayaman. Mahirap talaga ako. Nandito na ako sa malaking bahay din ng amo ko Ganito yun. Ibig sabihin, pinangako lang nila yun para lang makautang sila. Pero kahit dinastos muna nila yon o pinangako muna nila yun, sila din ang pupuno nung kung ano yung pagkukulang, kung para saan yun. Kung saan, para saan yung binibigay ng gobyerno. Kasi ang ano yan kasi sa Porpoise, kasi kailangan dapat ibibili nila ng gatas, mga vitamins ng bata, tsinelas, yung personal needs ng mga bata. Tapos sa school, importante mabayaran nila yung sa school, yung kapag school year naman, mabayaran nila kung ano yung sa school. So ibig sabihin, kung nagastos muna nila yon, sila din naman ang obligado na bayaran nila yung sa school. Halimbawa, yung pambayad nila sa school, nagastos muna nila kasi may pangangailangan sila, binayad nila, hindi na natin yung problema. Kasi kahit paano, nakatulong yun sa kanila. Hindi ba mas maganda ipagpasalamat na lang natin na may tumutulong na gobyerno sa ating mga kababayang sobrang mahihirap?
kesa sa atin lumapit yung kapitbahay natin. Kung yung kapitbahay natin lapit sa atin ng lapit, siguro isang lapit okay pa pangalawang lapit baka siguro sasabihin nyo, naiinis na kayo, ito lapit ng lapit, utang ng utang sa akin, wala naman, ganun di ba? Which is sabi nga noon na totoo lang, di ba? Reality lang yon, reality. Magmamaktol na tayo, mag-ano na. Kaya ang point ko lang dito, wag nating, yun na lang nating nakikita, wag niyo sabihin niya na umaasa sa gobyerno ng mga tao na yan. Kung meron mang naging abusado, those are few only. Wag nating lahatin. Kasi hindi naman lahat naman matitino ang purpose eh. At alam niyo ba kung anong ginagawa nila? Malaki ang participation nila sa community. Nagrarabos sila, naglilinis sila sa paligid, nagtatanim sila ng mga gulay. Yung communal sinatawag nilang communal gardening or backyard gardening. At kung isipin, yung mga tinatanim nilang gulay, kahit hindi purpose, nakikinabang din doon. Mga herbal medicine, lalo na yung sa mga probinsya o sa mga barangay. Alam naman natin, yan ang dapat tandaan natin, yung mga herbal na yan, importante yan. Tingnan nyo dito sa Saudi, ang dami nakaka-recover. 700 plus na. Kasi dito ang mga tao healthy kasi ang kinakain nila madaming herbal, madaming kahoy ng mga anong mga dahon-dahon na nakahalo sa pagkain. Kaya yan dapat dinanuhin natin na iba na yung issue ko, no? Yun kasi ang point ko doon. Ang purpose, nagtatanim sila ng tayong hindi purpose, pwedeng humingi tayo doon ng, pahingi ng yung anong mga herbal, di ba? Nalibre pa tayo nung mga herbal na yon. Tapos yung mga gulay, kahit paano nakahingi pa tayo. At yung nagkakaroon sila ng mga community works, obligado po sila noon. Maglilinis sila ng mga street, mga ganyan. Kasi may yung mga parent leader, minimitin na, ganito, maglilinis tayo sa ganyan. May mga community service po silang ginagawa. Kaya, huwag po nating sabihin na wala silang pakinabang sa ating gobyerno. Mahirap man po sila, may pakinabang sila. Sabi nga po ng isang friend ko, pinaalala niya sa akin na sinabi nating Vice President na poor of the poorest. Ganun eh. Sila po ang mga silent heroes natin. Kasi they are the one who are planting rice, yung mga nagbanang isda, yung mga kaya sana magbago yung paningin nyo sa mga purpose. Huwag nyong tingnan sila na sila yung mga taong umaasa sa gobyerno. Hindi po. Sila lang kahit paano po, tinutulungan lang ng gobyerno na kahit paano ang populasyon natin mabawasan ang sobrang mahihirap at dumating yung araw ang buong Pilipino wala na pong lahat may pinag-aralan na kasi yun ang ginagawa nila, minomonitor yun, dapat yung mga bata lahat yung mag-aaral, kaya tinutulungan ng gobyerno. Obligasyon po yun ng gobyerno na tulungan yung mga mahihirap talaga. Tayong mga kahit paano nakakapagtrabaho naman, ako I considered myself mahirap din po kasi talaga hindi ako magtsatsaga dito maging alila kung hindi ako mahirap. Pero sabi nga, nagsisikap lang. At yung mga purpose na pasaway naman, kaunti lang naman po yan. Nagkakaroon din po yan mga disciplinary action yan. Siguro, kasi meron naman po yan na, halimbawa ngayon, may na-commit sila ngayon na sinalaman na nagsusugal sila, umiinom ng alak, or may mga violation sila. Binibigyan naman po yan ng halimbawa ngayon, hindi pa napatawad pa yata, hindi ko lang masyado alam yung lay. Pero hindi binibigyan niya ng disciplinary action para sumunod po sila kung anong pinag-uutos ng purpose. At tawag nito, pagdating kasi sa mga yung tawag nito, yung sabi na mas maganda yung buhay nakasama sa purpose. Kasi po ganito 'yon.
siguro next time ko na lang ipaliwanag ano. Kasi sa sunod ko na lang pong video ipapaliwanag sa inyo kung bakit merong medyo nakakaangat, bakit nakasali sa purpose. May mga ano pa akong may nag-research po ako na i-discuss pa sa inyo kung sino nga ba talaga yung mga qualified na maging member ng purpose at tawag nito yung mga kung ano pang gusto niyo malaman, PM na lang ako. Nire-research ko po 'yun para lang kahit paano may alam naman tayo. Kasi wag natin yung husgahan ng tao na wala naman tayong alam. 'Di ba? At saka we don't have the right to judge anyone. Sabi nga ni, don't judge me, don't judge the cover of the book because I'm not a book, I'm not ganun eh. Joke lang. Hindi, ano lang po, tawa lang. Sige po, sa susunod na lang uli ha, sa susunod po, see you on my next vlog. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe para po mano-notify kayo kung meron akong bagong vlog. It's about purpose pa din po, continuation ng purpose ang isusunod ko. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ibig sabihin hindi ako nagagalit, hindi ko naman inaano yung kino-condemn masyado yung mga nagagalit sa purpose. Siguro hindi naman sila nagagalit lang sila doon sa mga taong pasaway sa purpose. Siguro po pag-usapan natin yan kung ano sana dapat ang gawin ng DSWD para maalis yung mga pasaway na yun at wag madama yung wala namang kasalanan. Okay, thank you for watching. I hope to see you next video. This is Pearl, your friend. Ingat, God bless, love you all.